What's up mga kahalaman? Magandang araw sa inyo. Ito nga palang topic natin ngayong halaman, itong rubber plant ko. Tignan nyo naman yung itsura, sobrang taas niya at sobrang lusog ng mga dahon niya. Paano ko ba naalagaan ng ganyan at ganyan kataas at ganyan kalusog yung mga dahon at ganyan kakisig yung tindig niya? Ganto ko lang siya inalagaan dati nun for cuttings lang niya. Kaya ka-cuttings natin niya, sobrang taas na rin siya, sobrang haba. Maliit pa lang siya nun, cuttings pa lang yun sa unang video ko. Ginagawa ko pag nagka-cuttings ako ng rubber plant, ganyan ko lang siya napatubo nung, ganyan ko lang siya nabuhay nun. Yan, no, pag kumuha kayo ng cutting sa rubber plant, kunin nyo yung pinaka matibay na yung talagang hindi pa siya bubot, na ganyan ang itsura. Tapos ayan, babalatan nyo ng gusto siya na talagang halos lumabas yung puti niya na paikot. Ayan, ganyan nyo lang, ulitin nyo lang, paikot niya lang siya talagang babalatan. Pagtapos yung siyang balatan, kuha kayo ng aloe vera. Yung aloe vera, yung dahon ng aloe vera, ito yung gantong itsura. Pag kinuha nyo yung aloe vera, biyakin nyo sa gitna na talagang mabalatan nyo, yung makuha nyo talaga yung pinakakatas ng aloe vera. Ayan yung ipapahid natin doon para talaga siguradong magkakaugat siya. Ganyan ginagawa ko pag nagtatanim ako ng cuttings. Napakabilis niya na talagang sobrang effective siya para magkaugat yung mga cuttings natin tulad nitong rubber plant. Pagtapos yung pahiran niya ng buong paligid niya ng aloe vera, may nakaredy ako ritong seedling bag. Doon ko siya itinatanim. Yung seedling bag ko yan, mas lamang yung ipanampalay ko sa lupa para hindi siya masyadong mahirapang magkaugat. At yung kagandahan nun, ayan, naka doble plastic yan bukod sa seedling bag. At bukod doon, pag nailubog nyo na ng ganyan, basain nyo ng gusto kaagad yung pinaka lupa niya sa may seedling bag niya, pero lagyan nyo muna siya ng stick para maganda yung pagkatindig niya, hindi siya nagagalaw-galaw. Ayan nga, isprayan natin ng tubig yung pinakalupa niya, kailangan basang-basa. Pagtapos nyo na isprayan ng tubig niya na sobrang basa na talaga siya, balutan nyo siya ng maayos. Ang ginagawa ko dyan, yan, pagtapos siyang isprayan ng sobrang basa, babalutan natin ng sobrang balot yan at talagang hindi dapat siya nagagalaw. Tatalian nyo siya ng kasama ro sa nilagay nating stick. Kasi dun namamatay yung mga cuttings natin pag nagsimula na siya ng ugat na maliliit tapos nagagalaw, na alog-alog at naputol yung ugat na maliit na yon, doon siya namamatay, hindi na natutuloy pang mabuhay yung mga binubuhay natin ng cuttings. Yan, tinatali ko yan dyan hanggang sa ilalim, hanggang sa may seedling bag. Tapos ilalagay nyo siya sa isang lugar na hindi dapat nagagalaw, na talagang walang galawan yan. Doon lang siya ng isang buwan. After 1 month, butasan nyo na yung plastic na yun na tinali nyo, pero wag nyo pa rin siyang gagalawin para madiligan nyo lang siya. Didiligan nyo lang siya ng tamang tubig lang at kada linggo na ang dilig nyo. Pag nakita nyo may naglalabasan ng ugat sa mga seedling bag nya, pwede nyo na siyang ilipat sa ibang pot. Di nakabuhay na kayo ng mga cuttings na rubber plant na tulad nito. Yung variant nga pala ng rubber plant ko ngayon, ayan pala yung Black Prince. Ganyan lang madalas ginagawa ko pag nagbubuhay ako ng mga cuttings ng mga rubber plant ko pag gusto ko siyang paramihin. Sana magustuhan nyo yung topic natin ngayon. Ako nga pala si Obe Transmercado, ang inyong kahalaman. Kung baguhan ka pa lang sa YouTube channel ko, baka naman pa-like and subscribe na lang po. Pwede nyo na rin pindutin yung notification bell kung gusto nyo maging updated sa mga bago ko pang mga video. Maraming salamat po.